Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang dalawang teenager na sina Woody at Nell. Magkapitbahay at childhood friends ang dalawa na nagkataong nag-aaral sa iisang paaralan. Gayunpaman, hindi na sila close at bihira na silang mag-usap. Isang gabi, habang sumasayaw si Woody sa kanyang silid kasabay ng malakas na musika, ang galit na si Nell ay sumigaw sa kanya sa pamamagitan ng kanyang bintana na tumigil siya. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang mag-concentrate sa kanyang pag-aaral dahil malapit na ang kanilang pagsusulit. Gayunpaman, si Woody, na nasisiyahang mangistorbo sa kanyang kapitbahay, ay hindi na lang siya pinansin. Dahil patuloy niyang iginigiit na huminto siya, nag-alok si Woody sa kanya ng isang deal. Kung ipapakita niya ang katawan niya saglit, papatayin niya kaagad ang musika. Lalo itong ikinainis ni Nell at nagpasya siyang isara ang kanyang bintana. Gayunpaman, ang kanyang damit ay sumabit sa kanyang bintana at napunit. Nakita ni Woody na nakahubad siya, na ikinahiya niya. Kasunod, malalaman natin ang tungkol sa pamilya at pamumuhay ng dalawa. Nagmula si Woody sa isang middle class na pamilya at isang sikat na atleta sa paaralan. Gayunpaman, ang kanyang mga marka ay masyadong mababa at ang kanyang mga magulang ay kontento na siya ay nag-aaral sa high school. Naniniwala silang ipagpapatuloy niya ang negosyo ng pamilya sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, si Nell ay isang matalinong estudyante na naghahangad na pumasok sa isang malaking unibersidad pagkatapos ng high school. Malaki ang inaasahan ng kanyang mga magulang sa kanya at naniniwala silang magiging abogado siya sa hinaharap. Ngunit hindi tulad ni Woody, siya ay isang awkward na dalaga na may mahinang kasanayan sa pakikisalamuha. Dahil dito, naging outcast siya sa paaralan, nakakaunti o halos wala siyang kaibigan. Nalaman din natin na ang dalawa ay may matinding pagkamuhi sa isa't isa at madalas na hindi nagkakasundo. Sa isang ordinaryong araw, si Woody ay sinundo ng kanyang kaibigang si Horse, ngunit si Nell ay dumating ng huli at hindi umabot sa kanyang school bus. Bilang resulta, kailangan niyang maglakad ng mag-isa. Habang nasa daan, napansin siya ni Woody at dinaan niya ang kotse ng kaibigan niya at nabasa siya ng maruming tubig. Dahil dito ay naging katawa-tawa siya, habang ang kanyang buhok ay sumabog na parang popcorn. Nang sa wakas ay nakarating si Nell sa paaralan, nagpasya siyang harapin si Woody. Gayunpaman, nagbago ang isip niya dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras kay Woody at sa mayabang nitong kasintahan na si Brianna. Sa silid-aralan, si Woody ay lihim na nag-type ng mga malalaswang bagay sa computer ni Nell na nagdulot ng malakas na ingay at pinagtawanan siya ng lahat. Sa sumunod na eksena, ang buong klase ay pumunta sa isang field trip sa isang cultural museum sa Mexico kung saan kailangan nilang tapusin ang isang aktibidad ng magkapares. Para mapansin si Woody, pinilit siya ng guro na makasama si Nell at gaya ng dati, nag-away ang dalawa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nagsimula silang magtalo sa harap ng isang sinaunang estatwa na sinasabing kumakatawan sa Diyos ng mahika. Habang sila ay nagtatalo, ang misteryosong estatwa ay tahimik na nag-spell sa kanila. Nagsimulang gumana ang spell sa gabi habang natutulog sila at nang magising sila, nakulong sila sa katawan ng isa't isa. Nagsimula nilang maranasan ang mga paghihirap bilang resulta ng baliktad na kasarian tulad ng pagkakaroon ng morning wood at pangangailangan na kumain ng ganap na kakaibang pagkain. Pareho silang kinilabutan sa bagay na ito at nang magkita sila sa paaralan, sinimulan nilang sisihin ang isa't isa sa kaguluhan. Sa kalaunan ay sumang-ayon silang tanggapin ito hanggang sa muling bumalik ang kanilang mga katawan. Sa una, pareho silang nagtagumpay, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula silang magtalo muli dahil naniniwala sila na ang isa ay maling kumakatawan sa kanilang mga katawan. Halimbawa, sinagot ni Woody ang tanong ng guro sa hindi pangkaraniwang paraan habang nabitawan ni Nell ang pagkain sa cafeteria. Higit pa rito, hindi maganda ang pagganap ni Nell sa pagsasanay sa football na nagudyok sa coach na disiplinahin siya. Kinabukasan, ang kanilang mga katawan ay baliktad pa rin at hindi pa bumabalik sa kanilang orihinal na anyo. Dumating si Nell sa paaralan na nakasuot ng formal na kasuotan na ikinagalit ni Woody dahil naniniwala siyang mukha siyang tanga. Ang masama pa nito, nalaman niya ang tungkol sa nabigong pagsasanay sa football noong nakaraang araw at nagalit kay Nell. Bilang paghihiganti, nagbihis siya ng napaka-provocative na damit kinabukasan at sinira ang reputasyon nito. Nagalit si Nell at nakipaghiwalay sa kasintahan ni Woody na si Brianna. Nagpatuloy ang laro ng paninirang puri nang umalis si Woody kasama ang isang biker boy na nagngangalang Nicky para makipagtalik sa kanya. Nawasak nito si Nell dahil nakalaan ang sandaling iyon para sa taong pinapahalagahan niya. Sa kabutihang palad, si Woody ay umatras sa huling minuto dahil napagtanto niya sa huli na pareho silang lalaki.
Gayunpaman, si Nikki ay nagalit at mabilis na nagpakalat ng mga maling alingaw-ngaw sa buong paaralan tungkol sa kung paano niya ginalaw si Nell. Dahil dito ay napaiyak si Nell. Sa sumunod na eksena, nagkita ang dalawa sa koridor ng paaralan at inamin ni Woody na hindi niya kinuha ang pagkabirhen ni Nell at lahat ng chismis ay hindi totoo. Sa kabila nito, nananatiling masama ang loob ni Nell kaya hinarap ni Woody si Nikki at tinuruan siya ng leksyon. Pumunta siya sa basketball court kung saan nagpa-practice si Nikki at sinubukan siyang suntukin, ngunit hindi niya namalaya na wala na pala siyang lakas dahil nagbago ang katawan niya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Nell, sinuntok siya sa mukha, at pinilit siyang ibunyag ang buong katotohanan sa harap ng lahat. Nang maglaon, nagsimulang magkasundo ang dalawa, ngunit nananatiling nag-aalala si Woody dahil nalalapit na ang kanyang laban sa football. Habang sinusubukan nilang alalahanin kung paano nagkapalit ang kanilang mga katawan, napagtanto nilang nagtatalo sila sa harap ng estatwa ng sinaunang Diyos ng Mahika. Sa sumunod na eksena, bumalik ang dalawa sa museo at hinarap ang rebulto. Si Nell ay gumawa ng ilang mga pagtatangka na makipag-ayos sa estatwa upang maibalik ang kanilang mga katawan, ngunit siya ay hindi nagtagumpay. Kasunod nito, tinanggap nila na kakailanganin nilang tulungan ang isa't isa sa dalawang paparating na mahahalagang kaganapan. Kailangang magsanay ni Nell para sa paparating na laro ng football ni Woody, habang kailangang mag-aral ng mabuti si Woody para sa panayam ni Nell sa Yale University. Dahil ang isa ay malakas at ang isa ay matalino, naniniwala sila na sa oras at pagsasanay, malalampasan nila ang kani-kanilang mga pagsubok. Sa gabi, nagsimulang uminom si Nell sa isang party kasama si Horse, habang si Woody ay dumalo sa isang slumber party kasama ang mga malalapit na kaibigan ni Nell. Nang marinig niyang pinag-uusapan nila siya ng masama, nagalit siya. Di nagtagal, pinilit siya ng mga dalaga na magpa-Brazilian bikini wax. Si Woody ay nasa matinding sakit sa buong procedure. Kinaumagahan, nilapitan ni Woody si Nell, na tulala pa rin dahil sa sobrang pag-inom kagabi. Inalagaan siya ni Woody at hindi nagtagal ay naging malapit sila. Bilang resulta, mas naunawaan nila ang isa't isa at nagsikap na makapasa sa mga pagsusulit ng bawat isa. Sa gabi bago ang mahalagang pagsusulit, nagkasundo ang dalawa na dumalo sa party ng paaralan ng magkasama, ngunit hindi bilang magka-date. Nang gabi ring iyon, sa hapunan, pareho silang nakikipag-usap sa kanilang mga pamilya, at natuklasan ni Nell na ang kanilang mga magulang ay dating matalik na magkaibigan. Gayunpaman, napilitan silang tumigil sa pag-uusap dahil ayaw ng ina ni Nell na makihalubilo siya sa mga taong mababa ang antas. Higit pa rito, natuklasan ni Nell na ang mga magulang ni Woody ay tunay at mapagmalasakit na mga individual na naniniwala sa kanilang anak. Sa kabilang banda, natuklasan ni Woody na ang buong pamilya ni Nell, kabilang ang kanyang sarili, ay naniniwala na ang kanyang pamilya ay hangal. Galit na galit, nagmamadali siyang lumabas ng bahay para magsanay ng football ng mag-isa. Nang maglaon, sinubukan ni Nell na puntahan si Woody upang tulungan siya sa kanyang pag-aaral ngunit hindi niya ito mahanap sa kanyang bahay, kaya nagpa siya siyang hanapin siya. Sa kalaunan ay natagpuan niya itong nagsasanay mag-isa, ngunit isang galit na si Woody ang humarap sa kanya na sinasabing alam niya kung ano ang iniisip nito sa kanya. Nagtalo muli ang dalawa ngunit nagpa siya na ayusin ang kanilang mga pagkakaiba para sa kapakanan ng kanilang mga huling pagsubok. Nang sumunod na araw, dumating si Woody sa katawan ni Nell para sa kanyang panayam sa Yale. Nang tinanong siya ng dean tungkol sa mga tula, nauutal siya at nagbigay ng maling mga sagot. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay sinimulan niyang talakayin ang kanyang paghanga sa mga makabagong makata at rapper. Nang marinig ito, ang dean ay napahanga at namangha sa sigasig ng dalagang ito para sa inilalarawan niya bilang isang modernong panahon na anyo ng sining. Kalaunan ng gabing iyon, dumalo si Woody sa laban at umupo sa tabi ng kanyang mga magulang. Ang mga bagay ay hindi nangyari gaya ng plano noong una, kung saan paulit-ulit na pinatumba ng kalabang koponan si Nell. Pagkaraan ng ilang oras, nasanay na si Nell sa mga bagay-bagay at tinulungan niya ang kanyang koponan na makakuha ng mas maraming puntos. Ito ay nagpahintulot sa kanya na makatanggap ng papuri mula sa lahat, kabilang ang mga magulang ni Woody. Gayunpaman, ang comeback ay hindi sapat, hinahabol pa rin nila ang kalaban sa napakaliit na pagkakataon. Sa huling segundo, ginamit ni Nell ang lahat ng kanyang lakas para makuha ang huling puntos, at sa huli ay nagawaran niya ang kanyang koponan bilang panalo. Kasunod ng laro, ang isang recruiter sa kolehiyo, na nakasaksi sa pambihirang pagganap ni Nell, ay nag-aalok sa kanya ng posisyon sa kanyang koponan. Nang maglaon, nagkita ang dalawa at nagpahayag ng kanilang kasiyahan sa hindi kapanipaniwalang karanasan na kanilang naranasan.
Sumasang-ayon din sila na kung kailangan nilang makulong sa katawan ng bawat isa, malugod nila itong tatanggapin. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-spell muli ang estatwa ng Diyos ng Mahika at sa wakas ay nakabalik na sina Woody at Nell sa kanilang mga katawan. Si Woody ay agad na dinala ng kanyang mga kasamahan sa koponan at si Nell ay pumasok para lang makita naghahalikan sila ni Brianna. Tumakbo siya palayo, balisa. Sa sumunod na eksena, sinubukan ni Woody na kausapin si Nell, ngunit tumanggi ang kanyang ina na papasukin siya, tinawag siyang hindi edukado. Sa loob, nakatanggap si Nell ng liham ng pagtanggap mula sa Yale University, ngunit nananatili siyang balisa tungkol sa mga kaganapan noong nakaraang araw. Dahil dito, nagpasya siyang hindi dumalo sa party ng paaralan. Pumasok ang kanyang ama sa puntong ito at tinalakay ng dalawa si Woody. Inamin ni Nell na mahal niya si Woody at hinimok siya ng kanyang ama na dumalo sa party ng paaralan. Bilang isang mabuting ama, sinurpresa pa niya ito ng isang magandang damit at sapatos para sa party. Sa kabilang banda, si Woody ay nakipagkasundo kay Brianna, ngunit malinaw na hindi siya interesado. Di nagtagal, sila ay napili bilang hari at reyna at habang naghahanda silang sumayaw, napansin ni Woody si Nell sa kanyang magandang gown. Kinilig siya sa kagandahan nito at hindi mapigilan na titigan siya. Nilapitan niya ito ng walang pagkaantala at ipinagtapat ng dalawa ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Kasunod nito, umalis sila sa paaralan at nagsimulang magkita sa tabi mismo ng kanilang mga tahanan. Makikita na ang kanilang mga ama ay nakatingin, buong pagmamalaki na pumapalakpak sa kanila. Kinabukasan, hinarap ni Nell ang kanyang ina at ipinaalam sa kanya na magbabakasyon siya ng 1 taon bago simulan ang kanyang bagong unibersidad. Masama ang loob ng kanyang ina sa naging desisyon, ngunit wala siyang choice kundi tanggapin ang desisyon ni Nell. Nagtatapos ang pelikula nang masayang sumakay si Nell sa kotse ni Woody at ang magkasintahan ay nagmaneho palayo. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.